So yun po guys, ayan, magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin. So in this video po is pag-uusapan po natin yung isa po sa topic na naikwento po ni Krishna doon sa naging live po niya June 11 ng umaga. Nabanggit nga po niya doon na noong 16 years old pa lamang daw pala siya is naging kasambahay na po siya or namasukan na po siya bilang kasambahay. Kasi that time daw po is yung kanyang ate, si Ugdot po yata yung ibig niya sabihin is namasukan nga po. And sumama nga po si Chris na namasukan bilang isang kasambahay sa edad na 16 years old. So parang 3 years po yata na naging kasambahay po si Chris na. So that time is nagmo-module daw po siya. So habang nagmo-module po siya, since pandemic po yata yun. So habang nagmo-module po siya, is sinasabay po niya ang kanyang pagkatrabaho bilang kasambahay. At noong nakagraduate nga po siya sa grade 10 sa pagmo-module, ay yun nga po, naisipan po niya na na wag nang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kasi kumbaga mas naisip ni Krishna na tumulong nga po sa kanyang pamilya kasi napakahirap nga po ng kanilang buhay. So habang nagtatrabaho nga po daw sila is nagpapadala sila ng pera sa kanilang mga magulang since nag-aaral din po ang kanilang mga nakakabatang kapatid. So sa murang edad nga po ni Krishna na 16 years old is kumbaga naging or namulat na po siya na gusto niyang tumulong nga po sa kanyang pamilya. Siguro sa isip po niya na kung mag-aaral po siya is paano po yung yung kanyang pamilya, 'di ba? Paano yung mga nakakabatang kapatid po niya. So naisip po niya na mas okay na yung magtrabaho siya para at least makatulong din po siya sa kanyang pamilya. So yun po yung reason kung bakit nga ba hindi po siya nakakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa senior high school. At okay lang din naman yon kasi hindi naman siya tumigil dahil kumbaga nagbulakbol or kung ano pa mang nangyari sa kanya, katulad nga po ng ibang kabataan na tumigil sa pag-aaral kasi nga po nalulong sa kung ano-anong mga bisyo, ganito ganyan. So Krista naman is tumigil po siya sa pag-aaral kasi nga po mas ginusto po niya na magtrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. So talagang nakakabilib po si Krista kasi bata pa lamang po siya. That time is talagang nasa isip na po niya ang pagtulong sa kanyang pamilya. At hanggang ngayon po, yun pa din po ang kanyang nasa isip palagi, nasa puso't isip po niya palagi, ang matulungan ang kanyang pamilya, di ba? So, grabe po yung pagsubok din po na dinanas ni Krishna sa kanyang buhay. Although gusto naman po sana niyang mag-aral, alam ko naman yun. However, yun nga, mas nangibabaw po sa kanya yung makapagtrabaho po para makatulong nga po sa kanyang pamilya. Kaya nakakabilib po si Krishna at sobrang deserve po talaga niya ng mga blessings na kanyang natatamasa po ngayon. Kasi nga po, kumbaga ito po yung pambawi sa lahat po ng sakripisyo na kanyang ginawa noon para sa kanyang pamilya. And yun nga, yung mga nagko-comments na sana is mag-aral daw po ulit si Krishna, like mag-ALS. So si Krishna sa ngayon po is parang hindi pa po siya nakapag-decide kung mag-ALS ba daw po siya. Okay lang din naman po sana kung mag-ALS since may module naman sa ALS, diba? Tapos 2 beses lamang po yata pumapasok sa isang linggo. So okay na din po yun. Pero ang sabi kasi ni Krishna dati na gusto po niya kung mag-aaral po siya is yung regular na pag-aaral at yung i-focus po talaga ang sarili sa pag-aaral. So mahirapan daw po siya kapag ganoon kasi nga po gusto rin po niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-vlog since kumikita na nga po siya ng medyo tama-tama rin na makatulong sa kanyang pamilya at pampatupad sa kanyang pangarap. So sa ngayon is intindihin po muna natin kung ano po yung desisyon ni Krishna since siya po ang mas nakakaalam po kung ano ang dapat po niyang gawin para sa kanyang sarili at sa mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya. And talagang si Krishna po is kumbaga po siya, role model po siya sa mga kabataan. So in terms of yung yung pagtulong sa pamilya, in terms of pagiging responsableng anak, pagiging responsableng kapatid, pagiging responsableng kapamilya, is talagang role model po si Krishna pagdating doon kasi talagang talagang tinutulungan po niya ang kanyang pamilya. Ginagawa po niya ang lahat para sa kanyang pamilya kahit na nahihirapan na po siya, is talagang kinakaya po niya. Sabi nga po niya, 'di ba, na pagod na siya pero bawal siyang sumuko. Magpahinga lang pero magpatuloy pa rin para sa kanyang mga pangarap nga po sa kanyang pamilya. Kaso nga lang sa kasalukuyan nga po dahil nga po sa kanyang sobrang kabisihan, sobrang daming ginagawa, ganito ganyan. So nagkakasakit po si Krishna ngayon. So hoping na gumaling na po siya. Ipag-pray po natin na nakapagpa-check up na nga po siya. Ipag-pray po natin na maging maayos na nga po ang kanyang pangangatawan para matuloy-tuloy na po yung mga pangarap po niya
para sa kanyang pamilya. So ito, babasahin po natin yung ilan po sa mga komento. So yung mga comments po dito is tungkol po ito sa kasalukuyan nga pong dinaranas ni Chris na sa kanyang katawan or yung sakit sa kanyang katawan. So hindi po ito tungkol sa naging kasambahay po siya dati kasi wala akong nakitang comments about nga po doon. So basahin na lamang po natin yung mga taong or yung mga comments ng mga taong nag-aalala nga po kay Chris na. Lodi Santillan Palapar Hamin, ayan. Good morning, idol natin, Chris na. Baka na-overfatigue ka na yan kasi nasobrahan ka niyan sa trabaho mo. At yung ulcer, bawal dyan, yan, magutuman ka din. Kaya relax din pag may time sa buhay mo at huwag mo isubsob masyado sa trabaho ang iyong katawan. We love you, Chris Pao forever. Actually, meron din po akong ulcer, guys. Pareho kami ni Chris na may ulcer. So, kapag may times talaga na nalilipasan ako ng gutom, is talagang umatake po siya. At thanks God, kasi hindi na siya gaanong umatake ngayon kahit na minsan is nalilipasan ako ng gutom. Binabawi ko rin naman po ng kahit paano is kain-kain ng pakonti-konti. Importante kasi yung kahit biscuits lang po. Importante yung malamnan talaga yung tiyan at para hindi siya atake po talaga. Barbara Nabat, ayan. Bibi Love, ingatan mo katawan mo, dahan-dahan sa trabaho mo at kumain sa tamang oras at bawasan ng pag-coffee. Mamahal ka namin, I love you, Bibi Loves. God bless you. Isa rin po yun, yung pagkakape nga po, iwas-iwasan na lamang po niya. Kasi pansin po natin, diba, na halos mahilig po talaga siya sa kape. Pero nasabi naman po niya sa vlog po niya na umiiwas na muna siya sa kape ngayon kasi nga po bawal po talaga yung kape sa may ulcer. Mas lalo po kasi yung nagiging acidic po yung yung pakiramdam ng isang tao kapag nagkakape. Maging sa gatas nga po, diba? Meron kasi yung acid na content po yata yung mga po na iyon, yung mga inumin po na iyon. Arlene Mosquera, good morning Chris na musta na, wag mong pilitin kung masama ang iyong pakiramdam mo, magutingin ka sa doctor private na lang para malaman agad yung mga karamdaman mo. Chris na lalo yan yung bukol sa tagiliran mo, patingnan mo yan, importante yan mapatingnan mo Chris at para gumaling ka. Ako Chris na kahit di mo i-shout masama na ang pakiramdam mo, magpa-check up ka, wag na center sa private na doctor. God bless, ingat. Ayan. Wala pong doctor na nagka-check up sa mga center po dito. Kung meron man po is talagang pipila ka pa ng madaling araw. So kung halimbawa nagpa-check up si Chris na ngayon, so baka andito po siya ngayon sa aming lugar sa Kalinan kasi marami po mga private na clinic, private hospitals dito like sa Isagiri Clinic, Principe Clinic, sa may general na hospital, mga private yun. So possible na andito po siya kung nagpa-check up man po siya and hoping na yun nga, gumaling na po siya. At yung bukol po niya, yan, kailangan po talagang ipa-check po yun para ma-check, malaman kung ano ba talaga ang bukol po na iyon. Christina Mix Vlogs, I feel so sad like Chris na nakikita kang nahihirapan sa paghinga. Please magpa-check up ka po para malaman kung ano ba talaga nararamdaman mo sa katawan and please manalig ka sa Diyos dahil siya lang ang may alam at siya lang ang tanging makapagpagaling sa iyo. In Jesus' name I pray. Ayan, sana gumaling ka na or pagalingin ka na niya. Alisin niya kung ano man maramdaman mo ngayon kakalungkot. Pasensya na po kayo, medyo medyo masama din po yung pakiramdam ko. Pero hindi naman kasing sama ng pakiramdam ni Chris na siguro. Yun nga po, pinaka-importante talaga is manalig palagi sa Diyos. Yan, yun po yung pinaka-importante gawin ni Chris na ngayon is manalangin po siya para gabayan po siya ng Panginoon sa mga dapat po niyang gawin at gumaling na rin po ang kanyang masamang pakiramdam. Krasya Gahupo, believe thy Chris na lipas gutom yan at dapat iwas ka piso, drink, at sundin mo ang mga ipinapayo sa iyo dahil wag tigas ulo, dahil paano na kung magkasakit ka, paano na future mo, kung mag-stop ka rin sa vlog mo, paano na rin future mo, wala na at least mo para di mo makalimutan mga solid mong supporters sa pag-shoutout para di sila magtampo. Sorry po, di ako basher, God bless po. Regarding din po yun sa mga nagpapa-shoutout, so normal po yun na hindi talaga maalala ni Chris na lahat, especially na napakarami po talaga ng mga nagpapa-shoutout kay Chris na. So intindihin na lamang po natin, kung ma-shoutout po tayo, so mabuti, maging masaya po tayo. Pero kung hindi man po, so intindihin po natin kasi nga po napakarami rin pong mga taong nagpa-shoutout sa kanya, so hindi po maalala po talaga lahat. Iyon. Manuel Lazuna, pa-check up ka na please, huwag mong pabayaan sarili mo, mahirap ng kung malala at saka mahirap ang may sakit habang maaga pa ay magamit agad. Payo ko lang sa'yo dahil ako ay marami ng masamang naramdaman sa ngayon. Gustuin kong manggawin din ang kaya ng katawan ko. Ingatan mo ang sarili mo para sa pangarap mo. God bless you always. Yun po yung pinaka first priority po talaga ni Chris na dapat gawin, yung magpa-check up po talaga. At sana nagpa-check up na nga po sana talaga siya ngayon.
Rowena Paclive, katawan ang puhunan mo para matupad ang mga pangarap sa pamilya mo. Aanin mo ang lahat ng yan kung magkakasakit ka naman. Dapat may timetable ka para sa mga sked mo. Bigyan mo ng pahinga ang sarili mo. Bata ka pa, marami ka ng nararamdaman. Huwag abusuhin ang sarili. Isa lang ang buhay natin. Ipakaingatan mo. God bless. Maganda yung merong timetable or schedule kumbaga. Siguro, same kay Sir Paul dati, diba? Na overfatigue si Sir Paul dati. So, ang ginawa ni Sir Paul dati is parang instead na araw-araw silang mag-vlog 7 days a week, so parang ginawa po nilang 5 or 4 days a week po yata yun, din may pahinga din po sila. So dapat ganoon ang gawin ni Chris na pwede naman siya mag-vlog sa bahay siguro ng kanyang lola or sa bahay lamang nila, yung hindi na kailangan pang pumunta sa bukid, di ba? So dapat may pahinga din po talaga para hindi talaga ma-overfatigue yung katawan, kasi ang sabi ni Chris na araw-araw nga po siyang busy, araw-araw na may nilalakad, umaalis, so nakakapagod nga po talaga yon, especially na napakainit tapos bigla-biglang umuulan. So dapat may time na relax lang siya sa bahay, nanatili sa bahay, ganito ganyan, di ba? Para hindi talaga magkakasakit. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.